Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm and kung mapapansin po ninyo, nakatanim na tayo ng sili. Praise the Lord dahil awa ng Diyos, natapos na nating taniman lahat. So 7,000 plus na puno po yan, and yung ating ampalaya naman ay malapit-lapit na, palugot na, nasa 90 days old na, 90 and 100 days old. So, pero may napipitasan pa rin kahit pa paano. And today's video, ang atin po namang gagawin, tayo po ay nakabisita. Accidentally, nakapasyal tayo sa isang farmer din, nakalapit dito sa ating barangay, kay Sir Michael Villalobos. So yun, maraming salamat kay Sir Michael na nagpa-unlock din na ating may vlog yung kanyang farm at yung ilan sa kanyang mga pamamaraan, yung diskarte kung paano hindi mauubusan ng income sa farm. And our verse of the day nga po pala sa Isaiah 60:22, sabi po doon, when the time is right, I the Lord will make it happen. So yun po, laging may perfect timing na inilaan sa atin ating Panginoon. So let's go guys! Andito tayo sa farm ni Sir Michael Villalobos. Puntahan din natin yung isa pa niyang taniman. Hindi kayo sa Iran yan, ha? Oo, sa Iran yan yung kabilang yan. Yung may tanim ulit siyang ampalaya. Hindi siya natin talaga ng ampalaya. Oo nga, ampalaya nga daw lagi ang tanim niya eh. Laging ampalaya. Tumanim din sila ng upo. Kung anong nangyari sa kanilang upo. Para pala siya sabi ni kaya saning karawasa. Oo. Minsan ako naririnig sa kabilang aray. Kalimitan ako naroon, doon ako nagawa ng kubo at mas malamig doon. May ano ka ng kanlong ng ano ng puno. Doon pati naroon mga gamit na panggawa. May side blade kahit pa paano. Oo nga. Yan ang ginawa ko. Ay, aray. Hindi ko nadala yung aking stick. Ngalay tuloy. Iniuna ko yung nung ito yung nabunga ang kuwan, nung may tanim akong upo at saka pipino. Noong lumugot ang pipino, tinanatan ko ng okra, yung tinamnan ko ng pipino. Tapos ito namang pag-itan ito ngayon, ang tinamnan ko ng sige naman. Upo may upo na huli. Dati. Dati pa ho yan. Saka pinatraktura. Itong aking kinuha na ng apog. Binudbur ng apog naman. Binudburan ko. Budbudo o spray? Spray. Magkano ang timpla nyo noon? Ay di, ang isang sako noon ay isang tuong. Isang drum? Isang drum ang ginawa ko. Isang sako? Ilang kilo yung isang sako? 25. 25 kilos ano? 50 yata yun. 50 kilos nga yun. Basta yan, nung makuhan, yan ang aking tanim na sili. Magaling kahit pa paano eh. Basta kumbaga hindi napahinga, dire-diretso ano? O, dire-diretso ang aking ang pampasahod ko sa tao. Nakakasuporta naman ng okra. Yung okra. Labis pa. Pagkatapos ho na rin okra, ano na uli? Dibalag na uli. Dibalag naman uli. Ari, pasusundan ko ng kapalya. Dito naman na itong... Dito sa gitna ito. Oo. Gaya na gagawin ko dyan. Habang pagbumunga na siya. Pag namumunga na ho itong... Itong sili. Gaya na gagawin ko dyan. Tapos pagka halimbawa sa tansya ko ilulugot na itong itatanim ko ng apalya, hindi ito na may lugot. Ito naman ang bubungkaling ko. Ipaararo ko kahit sa kalabaw kung hindi mapapasok ng traktura. Ang gagawin ko. Hanggang doon yan, dulog yun. May isang hektarya din ho ito? Bali 2 hektarya. Ang sili kong mga... Pero kung aripilos ko ng sili, kung 4 na lata rin. Pero awan gusto may namamatay din, pa ilan-ilan. Hindi naman nawawala yung ganyan. Oo nga. Sa akin nga yung mga, lalo yung kinakagat ng ano baga, napuputol ho eh. Oo, yung... Kuliglig baga na mga agat doon o kung ano baga. May namumutol nga noon. Sabi ko ano lang matira eh, walang magagawa eh.
Doon sa ako'y sa 7,500, maputol yung 500, hindi meron pa akong 7,000. Oo. Ayun. Ayos din ang aking kahit Oh, paano. ayos nga yung diskarte nyo yan. Talagang may natutunan na naman tayo dito kay Sir Bill, kay Sir Michael. Mga panibagong teknik, talagang hindi na uubusan ng tanim. Hindi na uubusan pati ng pampasahod sa tao. Oo nga. Yung sa akin ay ano eh, palibasa hindi pa nga ako marunong na mga gayaan. Gaya nung nakaraan, lugot na ang pala, walang sunod. Tagal uli ng hintay. Kaya nga sabi ko nga, gaya ng ginawa ka, mas maganda ka yung gayon. Hindi na uubusan ng income. Mhm. Okay. Matagal na rin kayo nagtatanim talaga. Tagal na. Taon na nga. Hindi, siguro hindi lalabing 5 na. Ba, matagal na rin talaga. Ang kaunahang nagtatanim sa amin yung aking kapatid. Mhm. Yan ang talaga nagkapira diyan ng marami. Talagang may pera ho sa paggugulay. Oo. Pakarami ng pinira noon. Tal. Sino yung kapatid niyo? Yung Si Elmer? Bernardino. Ay, hindi ka. At saka yung si Elmer. Villalobos, kapatid ko rin yun. Kapatid niya rin yung Elmer. Yung Elmer ang malimit kong marinig. At lagi nga daw, pagka nagtagmahalan ang palay, lagi narinig kong pangalan ni. Ngayon ni Kuan, medyo mahina ang kanyang tanim ngayon. Isang kakaunti ngayon ang kanyang tanim. Naghahanap pa uli. Parehong rentahon niya. Parehas. Rentahan. Talagang pagka ano eh, palawak ka lang ng palawak eh, ano, pagka ano. Ako nga may Pagkumita. kinuwan ulit din ng gusto rentahan ulit din sa may padagat. Aha. Akala ko nga ho dati iti, ano, hindi na tinatamnad. Gawa ng ang tagal ng yung lugot ng ampalaya ay ano eh. Ayan, Okay, wala. sinabot ko lang ito. Kailan lang kayo may-ari? Mag-iisang taon pa lang ako dito. Sa experience ka talaga matututo ng ano eh. Tsaka pagka ganitong gala ka ng gala din. Natutunan ng ibang pamamaraan ng ibang farmer. Ayan, gaya nito oh. Silihan naman to. Tapos yung gitna, tataniman naman ni Sir ng ampalaya. Hindi ka nga naman mauubusan talaga ng income pagka ito, namumunga na ha. Namumulaklak na. Ano Sir? Yung iba dyan, may bunga na. Panigang best, ano Sir? So, yan. Salamat Sir sa inyong pagbahagi ng inyong technique. Baka may gusto kayong batiin. So yun, salamat. Hanggang dito na lang. God bless. Salamat Kuya. Sige, salamat. God bless. Bye bye.